ang Sona ni Pinoy, ang special coverage ng GMA News TV. Kanina po may nabiting reaksyon si Professor Guevara dun sa sinabi ni Secretary Coloma. Talagang nagpa-file sila ng cases. Kasi high publicity pa nga yun, di ba? Kaya lang, dun sa 160 cases na i-file nila magmula nung umupo si President Aquino, isa lang yung na-convict, tapos nakatakas pa. So, hindi kailangang publicity lang yun eh. Kailangan lagyan ng ngipin, di ba? Kasi dapat hindi maniniwala ang tao kung wala tayong napuput to jail na mga evaders. Eh yun nga, nagkaroon na nga tayo na isa, pinawalan pa. Ang isa pang napakabigat dyan sa smuggling, hindi na, siyempre malaking pera ang nawawala sa gobyerno at yung ating mga magsasaka at manggagawa ay naiipit ng kompetensya galing sa ibang bansa. Pero ang higit pang masama rito, baril at droga pumapasok sa pamamagitan niya. Kasi kung hindi mo ini-inspeksyon yung mga yung mga kargamento, dahil pasok lang yan, may smuggling nga, pati droga at saka baril papasok. At ito ay magiging sanhi ng paglago ng krimen. Secretary Coloma, do you want to react? Okay, wala na si Secretary Coloma. In the meantime, kanina pa ho tayo usap ng usap tungkol sa ating ekonomiya, no? Kung naramdaman ba ito ng ating mga kababayan, magaganda yung mga figures. Pero alam naman ho natin na sa grassroots level, ang talagang batayan, kung may trabaho si Mister, may maisasaing ba si Mrs., meron bang pang-aral yung kanilang mga anak. Pulsuhan nga natin, Mark, kumusta ba kaya ang pakiramdam ng ating mga kababayan, ng ating mga sectoral representatives dito sa studio pagdating sa usapin tungkol sa ating ekonomiya. Mark? Okay, yung grassroots kay Maki, pero unahin natin si Ma'am Tami Lipana ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na pag-usapan, ma'am, yung smuggling, yung tax efforts, yung mga ganyang bagay. Sagana hong mga mamumuhunan na mga kasamahan ninyo, bibigay nyo ba, anong grado ang ibibigay ninyo kay Pangulong Noynoy Aquino para sa mga ginagawa niya ng maging paraiso o kaaya-aya sa mga negosyante ang Pilipinas? Ma'am, pwede kayong tumayo. Magandang hapon sa inyo. Kung ako magbibigay ng grados, overall ba yun? Sa overall. Siguro hindi naman nalalayo sa rating na binigay ng Movement for Good Governance. Pasawa. But in fairness, sasabihin natin ng ating country, nagkaroon naman ng improvements sa investment and credit rating, kaya nga yung ating capital market, stock market, gumanda rin ng takbo, no? Pero ang kailangan natin ay yung mga tinatawag na foreign direct investments, yung talagang mga investor o negosyante na magtatayo rito ng negosyo, hindi lang ipapasok nila yung pera, tapos pagka nakita nilang tumubo na sila, ilalabas na nila yung pera nila. Dahil ang kailangan natin, mga businesses na bibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Kasi ngayon, maganda nga ang ekonomiya natin, pero sinasabi na consumer-led ito. Dahil nakita mo naman ang napakaraming mga bilihan dito napakadaming malls. Pero ang mga manufacturing companies, hindi masyadong dumami. Mas marami siguro ang mga mga malls, mga bilihan kasi in fairness yung ating mga OFWs nagpapadala dito ng pera, kaya may mga nagagastos din ng mga tao sa malls, no? Pero in terms of job generation, kulang pa yon. At saka ang isang, kung pwede ko lang sabihin din, ang isang concern ng mga businessman, yung high cost of power. Kasi sinasabi talagang napakataas ng high cost ng power natin dito kumpara sa mga kapitbansa natin. At kaya sinasabi rin ng mga businessmen, meron silang sulat na pinadala sa ating mahal na Pangulo, in-enumerate nila dito yung kanilang mga concerns. Kasama yung mga sinabi nila, smuggling. That's one of the problems na talagang sinight ng business group. Yung, of course, employment generation, no? Tawag nga namin dyan, inclusive growth, and yan din naman ang sinasabi ng gobyerno. Magsisingit lang ako. Hindi pa nababanggit, pero yung red tape, kamusta ho sa mga negosyante na kasamahan nyo yung experiences naman nila sa red tape sa gobyerno, sa pagnenegosyon? Isa rin yan sa problema, kasi pag napakadami ng mga requirements, no, komplikado yung rules, yan, nagkakaroon ng problema dyan, may mga corruption din pwede, no? Dahil yung iba, syempre, gusto nila mabilis ang
processing nung kanilang, kung ano man yung pinafile nila sa government agencies. So, hindi talaga pa yan na-address. And in fact, that is one of the things na isinama dun sa concerns ng mga businessmen. Maraming salamat, ma'am. Mark, sisingit lang tayo kasi meron tayong papasok na balita. Pagpapatuloy ho natin itong ating usapan tungkol sa ating ekonomiya maya-maya lamang dahil namili na po ng bagong liderato sa ating Senado at naitalagang bagong Senate President si Senador Franklin Drilon. Live mula sa Senado, may report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica, hindi nga tulad noong nakaraang Kongreso, mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino ang nakaupo ngayon sa liderato ng Senado. Sa botong 17-6, hinalal bilang Senate President si Senador Franklin Drilon na isa rin sa mga pinuno ng Liberal Party ni Aquino. Alinsunod sa tradisyon, nanumpa ang bagong Senate President sa pinakabatang senador na sa pagkakataong ito ay si Senador Bam Aquino. Ang mga bagitong senador pa ang nag-nominate kay Drilon at sa katunggalin nito sa posisyon na si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Dahil natalo si Enrile sa botohan, automatic daw na siya na ang minority leader. Ang dati namang minority leader na si Senador Alan Peter Cayetano, majority leader na ngayon. Kasama si Cayetano sa Team Pinoy senatorial slate noong nakaraang eleksyon. Si Senador Alf Recto naman na miyembro din ng Liberal Party ng Pangulo, binotong Senate President pro tempore. Magiging mapanuri daw ang 6 na miyembro ng minorya sa mga panukala ng mga kaalyado ng administrasyon. Gayunpaman, bagamat nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng ilang miyembro ng majority at minority bloc noong nakaraang Kongreso, hindi naman daw palaging kontrabida ang magiging papel ng minorya. Jessica, pupunta daw sa Kongreso yung mga miyembro ng minorya at makikinig sila at manonood doon sa sona ni Pangulong Aquino. Jessica. Okay, parang ano ba yan, Jam? Exciting ba? O parang hindi na kasi matagal nang alam na si Senator Drilon ang uupong bagong Senate President, di ba? Yes, Jessica, medyo inaasahan na nga na si Senator Drilon yung bagong Senate President. Tapos last week, umugong na rin yung mga usap-usapan na ang magiging pro tempore nga ay si Senador Alf Recto. Tapos majority leader naman si Senador Alan Peter Cayetano. Yung medyo, kumbaga, inakumpirma lang natin kanina kung saan papanig or saan boboto si Senador Bong Revilla na ngayon ay sumama doon sa mayorya. Noong nakaraang linggo kasi nagkaroon ng issue laban sa kanya dahil doon sa mga PILAF issue at medyo nagkaroon ng duda kung saan ba siya papanig. So kanina nakumpirma natin na sa mayorya pa rin siya papanig. So ilan ang bilang niyong mga tiga-media? Ilan ang tiga-majority at ilan ang tiga-minority sa ngayon? Jessica, yung bumoto dun kay Senate President Drilon ay 17. Yun yung mga kasama yung mga Liberal Party, yung mga kaalyado nila sa Nationalista Party, NPC at iba pang mga independent na kaalyado nila. At 6 naman yung membro noong minority. Okay, maraming salamat, Jam Sisante. At dumako po naman tayo ngayon sa mga kilos protesta sa Commonwealth Avenue kung saan nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista. May live report si June Veneracion. June? Jessica, halos 50 daw ang nasaktan mula sa hanin ng mga pulis at ng mga rallyista na magkasagupa ang dalawang panig dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue dito sa lungsod ng Quezon. Nagsimula ang kaguluhan ng buwagin ng mga militante ang bakod na binalot ng barbed wire sa Center Island sa may Evergotesco Commonwealth bandang alas 11:30. Nais kasi nila makalapit sa Batasang Pambasa Complex kung saan nga gagawin ang sona ni Pangulong Aquino. Pero pilit silang hinarang ng mga pulis hanggang sa tapat ng Evergotesco lang daw pwedeng magsagawa ng kilos protesta. Nagkatulakan, balyahan hanggang umabot sa batuhan. Umabot sa puntong nabarahan ng mga tao ang lahat ng lane sa may Evergotesco Commonwealth kaya hindi nakadaan ang mga sasakyan. Mahigit 1 oras din tumirik ang daloy ng traffic para mabuksan ang kalye sa mga sasakyan. Pwersahan ng itinulak ng mga pulis ang mga militante paatras hanggang sa mailagay na sila sa may tapat ng Evergotesco Commonwealth. Paghupa ng kaguluhan, nasa 15 pulis daw ang nasaktan, sabi ni Quezon City Police District Director Chief Superintendent Richard Albano. Sabi naman ni Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, nasa 30 naman daw ang nasaktan sa kanilang hanay, kabilang ang 3 na isinugod sa iba't ibang ospital. Sa tansya ni Chief Superintendent Albano, nasa 8 rallyista ang kanilang naaresto dahil sa pambabato. Nagturoan naman ng 2 panig, sabi ng pulisya, kung hindi raw tinangkang lumapit ng mga militante sa batasan, walang nangyaring gulo.
Sabi naman ng mga militante kung hindi binasura ng Quezon City Government ang kanilang petisyon na mabigyan sila ng permit to rally, hindi sana nagkaroon ng gulo. Hindi raw kasi magandang ikulong na lang sila sa may Ever Gutesco para mag-rally. Sa mga sandaling ito, Jessica, ay patuloy na nagsasagawa ng programa itong iba't ibang militanteng samahan dito nga sa may tapat ng Ever Gutesco Commonwealth. Live footage po itong nakikita ninyo at yung sa gilid po ng entablado na yan, nandyan po ang effigy ni Pangulong Noynoy Aquino at inaasahang susunugin yan gaya ng mga ginagawa nila ng mga nakaraang SONA, hindi lang ng SONA ni Pangulong Aquino, kundi yung mga nauna pang presidente ay sinusunog nila yung effigy ng Pangulo kasabay ng kanyang pagde-deliver ng kanyang State of the Nation address. Jessica? June, tama ba yung impression ko? Parang compared to previous years, no? Parang sobrang dami ngayon ng pulis na nandiyan. Talaga bang mukhang pinaghandaan nila ng husto? Dahil mas tama ba yung perception din na mas malaki itong kilos protesta na isinasagawa for this year? Yung ginagawa naman palagi ng mga pulisyan na Jessica ay talaga mahabang preparasyon doon sa mga ginagawang aktibidad dito, lalo na ito yung sumasapit nga yung SONA. Ang number nila nasa mga 6,000, almost same din yan ng mga previous incidents o previous SONA ng iba't ibang Pangulo, hindi lang nga si Pangulong Aquino. Pero itong mga militante, actually Jessica, napapansin natin maraming beses na rin tayo nakapag-cover nitong event na ito, pero parang tingin ko lang, I could be wrong, pero mukhang mas maliit itong bilang na ito kumpara ng mga nakaraan. Kasi naman nakikita natin sa mga nakaraang pagtitipon dito ay umaabot hanggang dun sa Diliman Preparatory School yung haba nitong mga rallyista na nagra-rally dito. Pero ngayon ay dito lang ito sa may bandang overpass dito. Pero just the same, ang estimate nila ay mga aabot na mga 10 to 15,000 yung mga inaasahan nilang dadagsa rito. At the end of the day, check natin yan kung tama pa rin ba yung estimate niyan, Jessica. Maraming salamat, June Veneracion. Puntahan po naman natin ang labas ng batasan kung saan naroon ang kasamahan nating si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, dito sa tapat ng Batasan Complex ay generally peaceful, Jessica. Kulang isang oras na nga lamang bago yung State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Dito nga, Jessica, sa tapat ng South Wing Gate ng Batasan ay dumaraan ang mga mamabatas, mga senador at iba pang VIP. Bukod sa mga gwardya ng Kamara de Representantes ay katuwang nila ang Presidential Security Group at ang Quezon City Department of Public Order and Safety. Dito sa tapat ng South Wing Gate ay makita ang may 150 na tauhan ng MMDA, may 700 pulis din at mga sundalo. Sa bandang North Wing Gate naman, Jessica, ay nasa 400 PNP personnel daw ang nakatalaga. Sa kanto naman ng Commonwealth at Batasan Road, partikular na nga sa tapat ng Sandigan Bayan, ay may 400 pulis din ang nandoon. May mga pangharang din silang truck na maaari daw ipangharang, Jessica, sakaling magpumilit muli ang mga relisa sa Commonwealth Avenue na lumapit dito sa Batasan. Ayon kay Superintendent Ramon Panada, na hepe ng Batasan Police at siyang tumatayong commander dito sa area na ito, ay mahirapan talaga na pumasok ang mga relisa malapit dito sa Kamara. Pero yung mga lightning rally, yung kanilang mga pinaghahandaan sa ngayon. Sa ngayon nga, Jessica, kung makita mo sa aking likuran, talagang malinis na malinis itong kahabaan ng Batasan Road at hinihintay na nga lamang yung pagdating ng Pangulong Aquino, Jessica. Okay, katulad ng ibang mga taon, Ian, mukhang this year, dahil nga sa mga rally dyan sa Commonwealth at malapit dyan sa Batasan, malamang baka mag-helicopter na naman ang Pangulo. Tama ba yung information? Wala pang impormasyon, Jessica, kung mag-chopper ang Pangulo o kung magbabaylan siya. Pero Jessica, ang napansin ko ang mga pulis at sundalo ay talaga napakahigpit. Kasi Jessica, nung isang taon, nandito rin ako mismo sa Batasan at nalusutan sila, Jessica, doon sa bandang North Wing Gate. Ay nakalapit doon yung ilang mga ralista, naglakad sila. Yung iba naman ay bumaba malapit doon sa Litex. Pero ngayon talaga, Jessica, bantay sarado ng mga pulis at sundalo itong lugar na ito. At yung mga taga-MMDA nga, nakasuot pa nga sila ng camouflage na kulay red, at sinasabi nila sila raw yung mga last line ng defense, kaya hindi raw makakalapit dito yung mga ralista, Jessica. Maraming salamat, Ian Cruz. Kamustahin po naman natin ang mga aktibidad sa loob mismo ng Batasang Pambansa. Naroon live si Ruth Cabal. Ruth?
Jessica, sa mga oras na ito nga ay patuloy naman yung pagdating ng mga politiko at mga personalidad dito sa Batasan Pambansa Complex, dito sa may North Wing lobby. Ilan sa ating mga namataan na dumating na kanina ay sina dating Pangulong Ramos at ganun din si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. At marami na rin sa mga senador ang nandito na. Ilan sa nakita natin kanina ay sina Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile. Nakikita nyo rin sa inyong screen ang live na kuha sa loob ay nandyan sina Senator Tito Soto, Senator Bong Revilla, gayon din si Senator Gringo Honasan. Kanina nakita na nating dumating sina Senator Loren Legarda, Sani Angara, Grace Poe at Pia Cayetano. Dumating na rin si Chief Justice Lourdes Sereno kanina, maging sina Senator Bam Aquino at Lito Lapid at bahagya rin. Kanina nakita natin bahagyang pinagkaguluhan ng mga kasamahan natin sa media. Itong si Senator Chis Escudero na dumating dito kasama ang kanyang girlfriend na si Heart Evangelista. May ilan na rin na mga miyembro ng gabinete na nakita natin at mga opisyal ng Armed Forces, gayon din ang mga ilang ambassadors at miyembro ng Diplomatic Corps at mga kinatawan ng mga business groups. Jessica, ang paunang sabi ng Malacanang ay 3:30 sana inaasahang dumating ang Pangulong Aquino. Ngayon ay 3:32 na at ang initial advice ay darating siya dito via chopper. So ang inaasahan natin ay pagdating dito ng Pangulo, siya ay sasalubungin ng Senate President na si Drilon at House Speaker Belmonte at ang Sergeant at Arms ng parehong Senado at House of Representatives. Pagka-landing niya, sakaling mag-chopper ang Pangulo, pagka-landing ng Pangulo ay dediretso siya doon sa Presidential Legislative Liaison Office dahil yan yung tinuturing na opisina ng Pangulo dito sa Batasan at doon ay merong welcoming committee. Diyan na muna yung parang holding room niya dahil alas 4 ng hapon inaasahan yung mismong speech. So bago yan ay inaasahan naman na lalabas nga siya patungo doon sa mismong session hall. At sa pagkakataong ito, tulad nga ng iniulat na rin natin kanina, no, hindi natin makikita, iba yung makikita natin sa harapan na makakasama ng Pangulong Aquino dahil nga na bago na yung bagong halal na Senate President Drilon at maging itong si House Speaker naman Belmonte ay na-re-elect as Speaker. Ang inaantabayanan syempre ng ating mga mambabatas dito ay kung ano yung mga isusulong na mga panukalang batas ng Pangulong Aquino dahil doon sa kanyang SONA noong 2012 kasama sa mga sinulong niya ay yung Reproductive Health Bill at yung Sin Tax Bill na nakita naman natin na naging batas bagamat sa ngayon nga yung RH Bill ay kinukwestiyon pa rin sa Korte Suprema at inaasahan din ang hinihintay din yung magiging tugon kung nagkatotoo yung mga inilatag na plano ng Pangulo noong 2012 SONA niya. Kasama dyan yung dagdag na pamilya sa kanyang Conditional Cash Transfer Program at maging mga miyembro ng PhilHealth, yung kanyang mga plano para sa infrastructure, partikular yung ilang mga airports na sinasabi niyang itatayo sana between 2012 and 2013, yung kanyang peace initiatives at yung mga nagawa para sa edukasyon. Sa mga oras na ito ay may mga naghihintay na rin na mga ilan sa mga mababatas dyan sa loob ng session hall. Nakikita natin sa ating screen si Senator Jinggoy Estrada at ilan sa mga kongresista. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. At ngayon po naman, para matapos na natin yung ating nabitin na talakayan tungkol sa ating ekonomiya, hinga natin ang pulso ang mga sectoral representative na narito sa ating studio at kasama nila si Maki Pulido. Maki? Actually, alam mo, Jessica, kanina habang nagdidiskusyon kayo tungkol sa ekonomiya, talagang nakakarinig na ako ng side comments mula dito sa mga bisita natin ngayon sa studio. Kaya siguro kung ekonomiya na rin lang ang pag-uusapan, Jessica, no, tanungin natin ang maralitang tagalungsod. So ang kasama natin ngayon ay si Ginoong Manny Manato ng National Urban Poor Sectoral Council. Kayo po yung SecGen, tama po ba, sir? Oo. Opo, ako po yun. Ayan. So, kanina po, pinag-uusapan po ang kagandahan daw ng ekonomiya. So, kayo po, ano po ba talaga ang grado ninyo? Talaga bang naramdaman itong paglago ng ekonomiya? Sa hanay po namin, lungkot na lungkot po kami kasi talagang hindi po namin nararamdaman yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Kung ipinagmamalaki ito ng ating Pangulo ngayon sa SONA, kami po ay lungkot na lungkot dahil hindi po namin nararamdaman dahil ang kabila po nito ay patuloy na pagtaas ng presyo ng langis gasolina at ng mga kuryente, tubig at lahat ng mga bilihin, pati po ang mga matrikula ng ating pong mga estudyanteng kasama natin sa estudyo dito. Kaya masasabi lamang po namin
lalo na po sa Kilusang Maralita, kami po ay nababahala na dahil po sa panahon ngayon, tag-ulan, tag-baha, tag-bagyo, kami po ay nanganganib na at binibigyan na lamang po kami ng hanggang August 1 na kami po ay dapat lumikas na sa sinasabi pong danger zone. Pero sa kabila po nito, ang aming pong people's proposal na kung saan ay sumasang-ayon ang ating Pangulo sa on-site in-city o near-city relocation, ay magpahanggang sa ngayon hindi pa po ito sinisimulan na itayo ang aming bahay. Pero umaasa po kami ngayon sa 3 taong zona, sa ngayon po baka maririnig po namin ang sektor ng Maralita dahil po sa meron na po siyang 50 billion na ibinigay para po sa 104,000 informal settlers along the danger zone. Kaya po kami nagpapasalamat sa ganung punto. Lamang, ang sabi nga po namin, maging seryoso ang ating gobyerno na hanapan talaga ng pangmatagalang solusyon yung pag-aayos po ng aming pabahay. Meron na po kaming people's proposal. 27 people's organization ang nag-submit last 2012. Pero 2013 na po ngayon, ni isang bahay, hindi pa po nasisimulan yung pagtatayo ng aming pong mga bahay. Kaya nung nabubuhay po si Secretary Robredo, matagal na po namin itong pinag-uusapan. Dati po 6,000 lamang po ang informal settlers along the danger zone. Ngayon po umaabot na po ng 104,000 sa buong Kamaynilaan. So maglilikas po ngayon ng 20,000 informal settlers, wala pa pong mga kabahayan na itatayo. Ang mga kabahayan ay labas Metro Manila. Wala po kaming hanap buhay doon. Wala pong serbisyong masasabi po doon. Kaya magugutom po kami doon. At maaring babalik lang din po ang informal settlers doon po sa mga tabing ilog. Kung saan po sila Kung saan po kami maaring mabuhay. So, ibig sabihin po, yung ipinagmamalaking GDP at paglago ng ekonomiya, hindi naramdaman. Hindi po namin nararamdaman yan. Maaring nakaramdam po dyan. Yun katulad nung sinasabi, yun pong mga nasa Makati, yun pong mga nasa Ayala. Ayun. O yun na, Jessica, no? Katulad nung, kanina ko pa naririnig yan, Jessica, habang pinagdidiskusyon na ng ekonomiya. Ang lagi nilang sinasabi, Jessica, kanina, no, na kung lumago man ang ekonomiya, hindi nila naramdaman. Balik sa'yo, Jessica. Maraming salamat, Maki Pulido. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok at talakayan. Magbabalik po ang Sona ni Pinoy.